Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tumunog ang cellphone ni Darius habang ino-orient niya ang mga tauhan niya sa gagawin nilang unang proyekto. 3 engineers ang tinanggap niya sa firm, ilang foremen at mga permanenteng karpintero. Balak niya magdagdag na lamang kapag kailangan pa ng tao. Ang sekretarya niyang si Maye ang umaayos ng mga schedule niya at ng ibang paperworks. Dito rin dumaraan ang mga tawag niya sa telepono. Iilan lamang ang nakakaalam sa numero ng cellphone niya. Kaya alam niyang hindi tungkol sa trabaho ang tawag na iyon. Nakaregister sa screen ang pangalan ng kanyang asawa. Ito ang caller niya. Nag-excuse muna siya sa mga kasama niya at lumayo ng kaunti sa mga ito. Marinel, bungad niya. Para nakahinga ng maluwag ang narinig niya sa kanyang asawa nang marinig nito ang tinig niya. Darius, nasaan ka? Nandito ko sa opisina. May kailangan ka ba? Kumunot ang noo niya nang hindi agad ito nagsalita. May problema ako. Pwede mo ba akong tulungan? Narinig niyang sabi nito. Bago pa siya nakasagot, nakarinig siya ng tunog na nagmumula sa ambulansya sa background. Doon niya na-realize na may nangyayaring hindi maganda sa kanyang asawa. Bigla ang pagsalaki ng kaba sa kanyang dibdib. Marinel, anong problema? Nag-aalalang tanong niya dito. Narinig niya ang paghugot nito ng hininga. Na magsalita ito ay mahina lamang. Kinailangan pa talaga niya makinig na mabuti. I had a wreck. Narinig niyang sabi ni Marinel. Naramdaman niya ang pagtakas ng kulay sa kanyang mukha. He composed himself, asking what mattered most. Nasaktan ka ba? No, at least, hindi masyado. Para nanghina siya sa narinig. Nanginginig ang boses ng kanyang asawa. If hindi siya nasaktan, then she hadn't at least scared herself to death. Nasa ospital ka ba? He thought he heard a sob as she answered. Hindi, nandito pa ako sa pinangyarihan na aksidente. Easy honey, sabihin mo lang kung nasaan ka and I'll be there as fast as I can. Sinabi nito sa kanya ang lokasyon. Mabilis na nagbilin siya sa kanyang mga kasama at nagmamadaling umalis. Halos paliparin niya ang kanyang sasakyan. Sa isang intersection na ganap ang aksidente, nakita niya ang kotse ni Marinel at agad ay pinarada niya ang sasakyan sa tabi niyon. Bumaba siya agad ng sasakyan at lumapit sa kanyang asawa. Nanghina siya na makita ang bukol sa noo nito na nagsisimula na maging kulay asul. May nakita pa siyang bahid ng dugo sa gilid ng bibig nito. Damn! Kamuntik na siya masuntok sa ibabaw ng kotse ni Marinel nang lubusang makalapit siya dito. Walang ibang nakita si Marinel kundi ang mukha ng kanyang asawa. She took a deep breath and waited for him. Come here. Mahinang sabi ni Darius at hinila siya palapit sa dibdib nito. Pinagmasdan nito ang sira ng sasakyan niya habang yakap-yakap ito. May bahagyang yupi sa kanang muso ng kotse. Nanginginig siya nang bahagya sila maghiwalay ni Darius habang hinahaplos niya ang kanyang noo. Hindi ko kasalanan. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Hinuli nito ang kamay niya at marahang idinampi iyon sa mga labi nito. Pagkatapos ay sinapo nito ang mukha niya ng isang palad. It wouldn't matter if it was. Magpatingin ka ba sa doktor? I told them I wanted to wait for you. Besides, sa tingin ko, hindi naman nakailangan. Hindi na napakinggan pa nito ang iba pa niyang sinasabi. Para ba naglaho agad ang pag-aalinlangan sa mukha nito nang sabihin niyang hinihintay lamang niya ito. He cupped her face, using both his hands, kissed the bump on her forehead and the bruises on her face. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo. You're going, and that's that. Masuyong bigkas nito habang titig na titig sa mga mata niya. Niyakap siya nito. Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. Gaano na ba katagal mula na magkaroon siya ng taong masasandalan niya? Nang maramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya, pakiramdam niya ay safe siya. Nang basain niya ang kanyang mga labi, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumingala siya dito. Dumudugong labi ko, diba? Easy now, honey. Maupo ka muna sa kotse ko at hintayin mo ko saglit. Kakausapin ko lang yung pulis para malaman niya kung saan kita dadalhin. Tukoy nito sa police officer na nasa kotse nakabangga niya.
Okay na siguro akong umalis. Nakuha na naman niya ang statement ko, sabi niya rito. Ngunit sinunod din niya ang sinabi nito. Hinintay niya ito sa sasakyan habang kinakausap nito ang pulis. Laking pasasalamat niya at dumating ito. Hindi talaga niya alam kung anong gagawin niya kung wala ito. Pagkaraan ng 2 minuto ay nakita na niya ang pabalik na ito. Sumakay na ito sa driver's seat at inayos ang pagkakakabit ng seatbelt niya. Tulad ng kanyang inaasahan, sinabi ng doktor na minor injury lamang ang tinamo niya. Sa family doctor nila na si Dr. Makatangay sila pumunta ni Darius. May edad na din ang doktor at close din naman siya dito. So siyang asawa mo, anito sa kanya. Opo, Dok. Mukhang napakabait niyang lalaki. It must be love at first sight. Well, anong masasabi ko pero I'm glad na hindi ka Attorney Ondoy ka nagpakasal. Magilo na tura na matandang doktor. Dahil doon, ngumiti siya. Hindi na sinabi pa ni Darius ang nangyaring aksidente ni Marinel nang tumawag si Nana Macaria ng gabing iyon. Ayaw niya mag-alala pa rito. Siya ang naghanda ng soup na kinain ng kanyang asawa dahil masakit ang mga labi nito para kumain ng kanin at ulam. Siya rin ang naghanda ng damit na gagamitin nito. At kung hindi nga lang kalabisan na, ay gusto niyang samahan ito hanggang sa banyo. Binili na lamang niya ito na huwag nang ilak ang pinto sakaling kailanganin siya nito. Nagtataka si Marinel nang maayos na siya nakahiga sa kama niya ay hindi pa rin umaalis ang asawa niya sa silid. Darius, okay na ako. Pwede ka na magpahinga. Pukaw niya sa atensyon nito. Nagbabasa ito ng libro na nakaupo sa tabi niya. Nakangiti nag-angat ito ng muka sa mula sa binabasang libro. Kunot pa ang noo. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Unang beses ko narinig na tawagan mo ko sa palayaw ko. Sounds nice. Anito, nag-iwas siya ng tingin. Dahil baka kapag hindi niya nagawa iyon, ay mapadako pa mga mata niya sa mga labi nito. Hindi pa niya nakakalimutan na ang mga labi ng iyon ang masuyong humalik sa mga galos niya sa muka. Pwede ka na magpahinga, aniya. Alam kong hindi lang ako ang pagod kundi pati na rin ikaw. Ikaw ang matulog na. Babantayan na lang muna kita. Narinig niyang sabi nito na muli niyang ikinatingin dito. You don't have to, Marinel. Kahit na magalit ka pa, hindi kita iiwan sa silid na ito. Gusto ko lang makatiyak na magiging maayos na pagpapahinga mo. At kung may kailangan ka, nandito lang ako. Dito ka, oo. Pero huwag ka mag-alala. Sa sahig na lang ako. Gusto ko lang makasigurado na maayos ka. Pero, easy Marinel. Masuyong sansala nito sa iba pa niyang sasabihin. Ipikit mo ng iyong mga mata at magpahinga. Para namang idinuduyan siya ng malamyos ang tinig nito. Huminga siya ng malalim. Hindi na lamang siya tumutol pa at pumikit na lamang. Hindi niya alam kung dahil sa pagod na katawan o sa pakiramdam na ligtas siya habang naroon sa tabi niya ang kanyang asawa, kung kaya agad siya inagaw ng antok. Hindi na niya aalamin pa. Isa lang ang alam niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkaraan ng maraming taon, nakadama siya ng kapanatagan at kapayapaan. Maybe the angels were singing her a sweet lullaby. Anong ginagawa mo? Gulat na bulala si Darius nang mapasukang hawak-hawak ni Marinel ang damit pang opisina na susuotin niya ng umagang iyon. Bakit pa bigla-bigla na lang siyang sumusupot ang taong ito? Tanong niya sa isip. As you can see, magbibihis na ako. Kaya pwede ba? Pagtataboy niya dito. The hell you're working today, Marinel? Matigas ang tura nito at binigkas pa ang buo niyang pangalan. Ano? Iyon lang ang lumabas sa bibig niya nang kunin nito ang damit na hawak niya at muli iyong inihanger sa closet. Dito ka lang sa bahay ng buong araw, Marinel. Tumawag na ako sa assistant mong si Rochelle. Ipinaalam ko na nangyari. Kung may dapat kang ipagbilin sa kanya, call her up, but make it quick. Anitong, nilangkapan pa ng tonong nagpapabala ang huling sinabi. At ano naman ang gagawin ko rito buong araw? Rest. Siguradong hindi ka pamilyar sa salita na iyon. Ngunit iyon ang gagawin mo. Ani mo, isang ama na sabi pa nito sa kanya. Kaya ko ng sarili ko, Darius. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Kamuntik pa siyang mapapitlag sa sensasyong nadama. Iginaya siya nito sa harap ng salamin. Tingnan mo iyong sarili. Utos nito. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Bahagya pa nangangapal ang ibabang labi niya. Namumutla siya. Mukhang kulang talaga sa pahinga. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Isa na naman iyong tanda ng pagsuko kay Darius. See? Tama ako.
Ngayon, bumalik ka na sa kama. Ako na maghahanda ng kakainin natin. Sisiguraduhin ko na makakain mo ang iluluto ko. Nakangiting sabi nito at inalalayan pa siya makasampa sa kama. But dear, kailangan mong matuto magluto dahil darating ang araw na gusto ko na mamatikman ang luto mo. Anito habang masuyong hawak ang baba niya. Hahalikan niya ako, aniya sa isip. She was so sure about it, ngunit sa halip na matakot, pakiramdam niya ay na-excite pa siya. God help her, but she wanted his lips on hers. Badly, nakita niya ang paglalaban ng isip at damdamin ng kanyang asawa sa mukha nito. Nang akala niya ay hahalikan na siya nito, mariing pumikit ito na parang hirap na hirap. Pagkatapos niyon, ay walang salisalitang lumabas na ito ng silid. Gusto niyang murahin ang sarili dahil muntik na niyang mabato ng unan ang nakatalikod na asawa sa sobrang disappointment. Ano nangyayari sa iyo, Marinel? Wasn't she kissable enough? Hinakita ba itong diferensya sa mukha niya? Kaya hindi nito itinuloy ang alam niyang balak nitong gagawin? You're so boring, sister. Kaya naman wala makakapagtyaga sa iyong lalaki. Naalala niyang palaging sinasabi ni Thea. Girlfriend and a lover ang kailangan ng mga lalaki. Hindi isang nanay. Idudugtong pa nito. Alam naman niyang hindi siya katulad ng mga karaniwang babae na kaedad niya. Hindi niya alam kung paano kumilos pagdating sa opposite sex. Kaya naman itinuon na lamang niyang atensyon sa isang bagay na kaya niyang harapin at pakipagbigyan. Ang kanyang pag-aaral. Nang magtagal, ang negosyo naman ng kanyang abuelo. Doon siya nag-excel, hanggang doon na lang. Para doon lang. At iyon ang nakita ni Darius sa kanya. Gosh, gusto niyang umiyak. 2 oras na nakararaan, buhat na pumikit si Marinel, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagtatagumpay na makatulog. Muli rin kasi siyang dumidilat kapag pumipikit siya. Sa tuwing pipikit kasi siya, ay nakikita niya ang sasakyan bigla na lamang sumulpot mula sa kung saan at bumangga sa kanyang kotse. Palagi niyang naririnig ang ingay ng tunog ng pagsasalpukan ng mga bakal at pati na rin ang sarili niyang sigaw. Tumagilid siya ng pagkakahiga. Pagkatapos ay bumaling naman siya sa kabila. Paulit-ulit na ganoon ang ginagawa niya hanggang sa magpasya siyang bumaba na lamang ng kama at lumabas ng silid. Hindi na siya nag-abala pa magsuot ng tsinelas. Nakapaang bumaba siya ng hagdan at tinungo ang kusina. Nagulat pa siya na makitang maliwanag na maliwanag doon. Huli na nang maisip niya kung bakit. Gustuhin mang bumalik na lang sa silid, nakita na siya ni Darius. Nakita niya ang bumangong pag-aalala sa mukha nito nang dumako sa kanyang paningin nito. What's wrong? Hihingi na sana siya ng paumanhin kung naistorbo niya ito na makita niyang unti-unti itong lumalapit sa kanya. Nalulun niyang bigla ang balak sabihin. Natuon ang pansin niya sa isang bagay. Legs. Naka-shorts at simple gray t-shirt lamang si Darius. He had the longest, strongest looking legs she had ever seen on a man and they were moving towards her. Pinilit niya ang sarili na i-focus ang tingin sa mukha ng kanyang asawa. Hindi kasi ako makatulog, nasabi na lamang niya. Mga ka-felisidad, paano kung anong nangyaring aksidente kay Marinel, ikagagawa ni Art? OMG, nalagay na nga sa panganib ang buhay ni Marinel at halatang halata ang pag-aalala at pagmamahal ni Darius sa kanyang asawa. Sana lang, magtapat na ito ng kanyang nararamdaman. Kaya naman, abangan!